Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum EPP Industrial Arts Grade 5 Quarter 4 Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy o kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Nakilala ang mga iba't ibang materyales sa pagkukumpuni. Unang araw. Maikling balik-aral. Mechanics, kayo ay bubunot ng isang larawan na nasa loob ng kahon. Pangalanan ang larawan at tukuyin kung anong uri ito sa loob ng 5 segundo. Pagkalipas ng 5 segundo, muling ibalik ang binunot. Ipapasa ang kahon sa katabi at uulitin ang isinagawang mga hakbang. Nakasagot o hindi, tama o mali, kailangang ipasa ang kahon. Kapag nakaabot na sa pinakahuling estudyante ang kahon, ibabalik ang kahon sa mga estudyanteng hindi nakasagot at may maling sagot. Panghikayat na gawain, ang gawaing ito ay katulad ng larong Family Feud sa TV. Mahahati ang klase sa 2 grupo. Bawat grupo ay may pinuno. Ang laro ay may 3 round. Maaaring magpalit ng manlalaro kada round upang mabigyan ng pagkakataon ang ibang mag-aaral. Ang grupong makakakuha ng pinakamataas na puntos ang siyang mananalo. Round 1. Magbigay ng mga kagamitang yari sa kahoy na madalas masira sa loob ng bahay. Top answers. Upuan, 10 points. Lamesa, 8 points. Kama, 7 points. Pinto, 6 points. Bintana, 5 points. Round 2. Magbigay ng mga produktong dekuryente na madalas masira sa loob ng bahay. Top answers. Electric fan, 20 points. Extension cord, 16 points. Charger, 14 points. TV, 12 points. Flashlight, 10 points. Round 3. Magbigay ng mga kagamitang yari sa metal na madalas masira sa loob ng bahay. Top answers. Bubong, 30 points. Tubo, 24 points. Kaserola, 21 points. Kaldero, 18 points. Kandado, 15 points. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pagmasdan ng mga larawan at sabihin kung ano ang ipinapahiwatig nito. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Sino sa inyo ang may sirang gamit sa kanilang bahay? Ano ito? Sino sa inyo ang tinatapon agad ang gamit kapag nasira? Sino sa inyo ang tinatapon agad ang gamit kapag nasira? Sino sa inyo ang nagkukumpuni ng gamit kapag may nasirang kagamitan sa bahay? Alam mo ba, tayo ay nakakatipid sa mga gastos kung marunong tayong magkumpuni ng mga kagamitan sa bahay.
Kung hindi tayo matututong magkumpuni, dadami ang mga basura sa ating kapaligiran. Isa sa mga pinakamahalagang matututunan sa pagkukumpuni ay ang kaalaman sa iba't ibang materyales sa pagkukumpuni. Kaya pagkatapos pag-aralan ang aralin na ito, inaasahang nakikilala na ninyo ang mga iba't ibang materyales sa pagkukumpuni. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Materyales. Ito ay mga produkto na ginagamit sa paggawa ng nauubos, naluluma at napapalitan. Metal. Tumutukoy ito sa anumang uri ng elemento, kagaya ng asero, bakal, pilak, tanso, ginto, aluminum, at iba pa. Produktong dekuryente. Ito ay mga produkto na gumagamit ng kuryente upang gumana. Ang mga halimbawa nito ay rice cooker, electric fan, plancha, at iba pa. Kaugnay na paksa bilang isa, mga materyales sa pagkukumpuni, una at ikalawang araw. Sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-industriya, nararapat na tukuyin at alamin ang mga materyales na maaaring gamitin sa pagkukumpuni. Ang araling ito ay makatutulong sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman at kasanayan ukol sa pagkilala ng iba't ibang materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy o kawayan, metal, produktong dekuryente, at iba pa. Pinatnubayang pagsasanay. A. Mga materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy o kawayan. 1. Pako. Ito ay ginagamit bilang pangkabit sa mga bahaging pagsasama-samahin upang ang proyekto ay mabuo. Ang mga pako ay may iba't ibang sukat at uri depende sa paggagamitan nito. 2. Screw. Ito ay ginagamit bilang pangkabit katulad ng pako. Ginagamitan ito ng screwdriver upang maibaon. Ang screw na may X sa dulo ay tinatawag na Phillips screw, habang ang screw na may tuwid na guhit ay tinatawag na flat screw. 3. Wood glue. Ito ay malapot na likido na ginagamit bilang pandikit ng mga kagamitang yari sa kahoy. 4. Masilya o wood filler o putty. Ito ay ginagamit bilang pantapal sa mga maliliit na butas ng kahoy. Ito ay inilalagay gamit ang putty knife. 5. Liha. Ito ay ginagamit sa pagpapakinis ng mga parteng yari sa kahoy. Ito ay may iba't ibang grado mula sa pinakamagaspang hanggang sa pinakamakinis. Maaari din itong gamitin sa bakal bilang pantanggal ng kalawang. 6. Metal plates. Ito ay ginagamit bilang pampatibay ng mga dugtungan. Ito ay kinakabit gamit ang pako at screw. B. Mga materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong yari sa metal. 1. Metal epoxy. Ito ay ginagamit bilang pandikit ng mga kagamitang yari sa metal. Kinakailangang paghahaluin ang resin at hardener upang makagawa ng metal epoxy. 2. Rust remover. Ito ay ginagamit upang maalis ang mga kalawang. Ito ay ipinapahid sa bahaging may kalawang gamit ang paintbrush. 3. Langis. Ito ay inilalagay sa mga parteng mekanikal o gumagalaw upang maging banayad at maluwag ang paggamit dito. Ito ay inilalagay sa dugtungan ng gunting, kadena, gulong, bearings, at iba pa.
C. Mga materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong dekuryente. 1. Electrical tape. Ito ay ginagamit bilang pambalot at pandikit sa electrical wires. 2. Electrical wire. Ito ang pangunahing materyales ng produktong dekuryente. Ito ay ginagamit pamalit sa mga sirang wire ng isang kagamitan. 3. Soldering lead. Ito ay ginagamit sa pagdurugtong ng koneksyon at pagdikit ng wire. Ito ay tinutunaw gamit ang soldering gun o soldering iron. 4. Fuse. Ito ay madalas makita sa mga produktong dekuryente katulad ng electric fan at rice cooker. Ito ay madalas na sanhi ng hindi paggana ng mga produktong dekuryente. Pinatnubayang pagsasanay. A. Ano ang kailangan? Magpapakita ang inyong guro ng mga larawan ng sirang kagamitan, yari sa kahoy o kawayan, metal, produktong dekuryente. Kailangan ninyong tukuyin kung anong materyales ang kailangan ninyong kunin upang makumpuni ang naipakitang kagamitan. B. Lakbay gawa. Kayo ay maglilibot sa loob ng paaralan upang maghanap ng mga produktong kailangang kumpunihin. Isulat ang pangalan ng produkto, parting kailangang kumpunihin, at mga materyales na kailangan upang makumpuni ang produkto. Tingnan ang halimbawa. Unang kolum, pangalan ng produkto. Pangalawang kolum, saan yari ang produkto. Pangatlong kolum, ano ang kailangang kumpunihin. Pang-apat na kolum, anong materyales ang kinakailangan. Narito ang halimbawang sagot. Upuan ng estudyante, yari sa kahoy. Kailangang kumpunihin dahil nabali ang isang paa ng upuan. Materyales na kailangan, pako. Halimbawang mga sagot. 1. Sirang mesa, kahoy, maluwag ang paa ng mesa, pako at martilyo. 2. Pintuan ng silid-aralan, kahoy, natanggal ang bisagra, at tornilyo at distornilyador. 3. Bintana, salamin at bakal, basagang salamin, bagong salamin at masilya. 4. Electric fan, plastik at bakal, hindi umiikot ang LEC, langis at distornilyador. 5. Ilaw, salamin at metal, napundi ang bombilya, bagong bombilya. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Hindi lahat ng sira ay patapon na. Tignan at suriin kung ang mga ito ay maaari pang kumpunihin. Ito ay makakatulong sa atin upang makapagtipid at makabawas sa mga basura sa ating kapaligiran. Napakahalaga na ang bawat isa ay may kaalaman at kakayahan sa pagkumpuni, at ito ay nagsisimula sa pagkakaroon ninyo ng kaalaman sa mga materyales na ginagamit sa pagkukumpuni ng mga sirang produkto na yari sa kahoy o kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Gabay na tanong. Magbigay ng mga materyales sa pagkukumpuni ng produktong yari sa kahoy o kawayan. Sagot: pako, martelyo, pandikit o wood glue, liha at alambre. Magbigay ng mga materyales sa pagkukumpuni ng mga produktong yari sa metal. Sagot: tornilyo, distornilyador, alambre, welding rod, pintura, laban sa kalawang. Magbigay naman ng mga materyales sa pagkukumpuni ng produktong dekuryente. Sagot: electrical tape, tornilyo, distornilyador, bagong kawad o wire, bombilya o fuse. Pagninilay sa pagkatuto.
Una, saang bahagi ng aralin ang madali para sa akin? Halimbawang sagot, ang pagtukoy ng mga materyales sa pagkukumpuni. Pangalawa, bakit ito naging madali? Dahil nakikita ito sa bahay. Pangatlo, ano ang dapat kong gawin? Dapat ko pa itong pag-aralan. Pangalawa, sa pagtukoy kung paano kumpunihin ang dekuryenteng gamit, bakit ako nahirapan? Dahil delikado ito. Dapat kong gawin, dapat humingi ng gabay sa nakatatanda. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. Panuto, pangalanan ang mga materyales sa column A at ituro sa pamamagitan ng linya ang kaukulang gamit nito sa column B. Una, ito ay ginagamit bilang pambalot at pandikit sa electrical wires. Sagot, electrical tape. Pangalawa, ito ay ginagamit bilang pangkabit sa mga bahaging pagsasama-samahin upang ang proyekto ay mabuo. Ang mga pako ay may iba't ibang sukat at uri depende sa paggagamitan nito. Sagot, pako. Pangatlo, ito ay ginagamit bilang pandikit ng mga kagamitang yari sa metal. Kinakailangang paghahaluin ang resin at hardener upang makagawa ng metal epoxy. Sagot, metal epoxy. Pang-apat, ito ay ginagamit bilang pantapal sa mga maliliit na butas ng kahoy. Sagot, masilya o wood, filler o pati. Panglima, ito ay ginagamit upang maalis ang mga kalawang. Ito ay pinapahid sa bahaging may kalawang gamit ang paintbrush. Sagot, rust remover. Pang-anim, ito ay ginagamit sa pagpapakinis ng mga parteng yari sa kahoy. Sagot, liha. Pang-pito, ito ay ginagamit bilang pampatibay ng mga dugtungan. Ito ay kinakabit gamit ang pako o screw. Sagot, metal plates. Pang-walo, ito ay ginagamit sa pagdurugtong ng koneksyon at pandikit ng wire. Ito ay tinutunaw gamit ang soldering gun o soldering iron. Sagot, soldering lead. Pang-siyam, ito ay madalas makita sa mga produktong dekuryente katulad ng electric fan at rice cooker. Kailangan itong palitan kapag ito ay nasunog. Sagot, fuse. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Magsaliksik ng dalawang pangalan o brand ng mga sumusunod na materyales sa pagkukumpuni. Maaaring magsaliksik sa pamamagitan ng internet, pagtatanong sa mga kakilala o pagtatanong sa hardware shop. Narito ang unang column, materyales. Pangalawang column, brand 1. Pangatlong column, brand 2. 1. Rust remover. 2. Electrical tape. 3. Wood glue. 4. Metal epoxy. 5. Wood filler. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!